Yan, sunod natin gagawin mga boss is kakabit na natin yung ating oil seal. So tip ko lang mga boss, mayroon tong spring sa loob. Yan, makikita nyo mayroon yan spring dito. So kailangan natin putulan to mga boss para humigpit tong bibig ng ating oil seal, para sumalpak siya dun sa ito inner tube. So di ba masikip yan? Kapag pinutulan natin ng spring yan mga boss, lalo pa siyang sisikip. So yan, para hindi siya tumagas. Yun yung diskarte mga boss, kahit local yung bilhin yung oil seal, putulan nyo lang yung spring. So yan yung ginagawa natin. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. What's up mga boss, isang magandang araw. Isang episode na naman ng ating Rusi MP125 restoration, ng ating project Rusi MP125. So ngayong araw na to mga boss ay yun, magpapalit tayo ng oil seal ng shock ng ating project Rusi, kasi mayroon na siyang tagas mga boss. And then kukulayan natin yung mga silver niya ng gray. So yun yung gagawin natin ngayong araw na to mga boss. So samahan nyo ako. So yan na nga mga boss, kailangan natin tanggalin lahat ng accessories ng ating shocks. Yung gulong, tanggalin natin yung ehe, and then yung fender. So wala pa naman tong bliss. Tapos may dalawang 14 dito mga boss. So tanggalin natin para matanggal natin yung ating front shock. Okay mga boss, so natanggal na natin yung ating shock. So makikita nyo dyan yung mga tagas ng langis. Ayan. At mayroon tayong isa pang shock na pagkakahuyan. So titingnan natin dito yung magandang inner tube. So yun yung lalagay natin dito sa ating binubuong project Rusi natin. So yung mga boss, sa ating shock mayroon ditong Allen bolt. Ayan, Allen bolt. Ito yung kakalagin nyo mga boss para maghiwalay yung inner tube sa yung outer tube. So kailangan natin gumamit ng Allen wrench. Yun, hindi natin alam kung ano sukat nito. So basta ganitong sukat mga boss yung gagamitin natin. 5mm yata to. Okay mga boss, so tatanggalin na natin yung Allen bolt. So gagamit tayo ng Allen wrench. So basta yan na yan mga boss, hindi ko alam yung sukat. Nagbablog pero hindi alam yung sukat ng mga gamit. So yan boss, tatanggalin na natin. Yan, meron tayong impakin natin para mabilis. Okay. So ganito yung loob niya mga boss pag binaklas mo. Yan. So parang grasa yung dating nakalagayan ng mga boss, kasi malapot siya. Malapot na malapot. So wala pa naman siyang gas mga boss. So hindi na natin papalitan ito. Yan. At eto mga boss yung kanyang oil seal nasa loob. Ito yung papalitan natin. And then lilinisin natin to. Kailangan matanggal yung mga dati niyang langis. Ayan mga boss. At pipinturahan natin ng gray. So ayun mga boss, meron tayo ditong oil seal na nabili. Yan. Ito yung pamamalit natin. Pang XRM yung gagamitin natin. Pang XRM. So pwede naman siya dito. Magkasukat sila ng XRM 110 mga boss, saka wave. And then mayroon tayong langis mga boss. Kunin ko lang mga boss.
Ayan mga boss, mayroon tayong langis na oil 40. So ito yung gagamitin natin. Yung karamihan ang ginagamit nila is 2T. So oil 10 lang yun mga boss. Mas malinaw siya dito. So mas malapot to kasi hindi naman original yung gagamitin nating oil seal. So kailangan natin ng mas malapot para hindi siya tumagas agad. At yun, ang pagkakaiba kasi nito mga boss sa oil 10, mas mabigat to. Bali yung oil 10 is mas magaan, so manipis yun. Kapag naglalaro yung shock, mabilis siyang umaangat. So ito naman mas malapot, o mas maganda siguro. Okay mga boss, sa ating shock meron niyang oil seal. Ito yung papalitan natin mga boss. So ito nasa labas, cover lang yan, cover lang mga boss yan, natatanggal yan. So kuha lang kayo ng labi na malaki, then sikwatin nyo, matatanggal yung cover. So yung nasa ilalim mga boss, ito yung kanyang oil seal. Yan, mayroon yan lock na parang alambre. So tatanggalin muna natin yung lock bago natin matanggal yung oil seal. So yan mga boss, sa ating shock meron niyang lock para matanggal mo yung oil seal na parang alambre to. Yan, kailangan mo tong tanggalin mga boss para matanggal natin yung oil seal. Yan, so ang pangtanggal naman dito mga boss, kung mayroon kayong panikwat ng gulong, so yun, lalagyan nyo lang ng sapi dito ng basahan para hindi ma-hurt, you know, hindi ma-hurt yung kanyang labi. Okay mga boss, babasahan nyo lang yan. And then kung may labi kayong ganito mga boss, o kaya yung panikwat, so gaganyan nyo lang yan, yan, ganyan. And then pupupukin nyo dito ng kamay nyo. Ayan, dahil wala tayong panikwat ng gulong mga boss, ito lang yung gagamitin natin. So papansin nyo mga boss, nagpa-curve siya. Yun, marami lang mga labing ganito mga boss. So maghanap lang kayo, then yan, gaganto nyo lang mga boss. Lalagyan nyo ng basahan dito para hindi masira yung labi ng ating shock. Ayan, ito natanggal na natin. So i-demo ko lang. So pukpukin nyo lang ng kamay nyo ng paganyan. Ayan, yan, natanggal na mga boss, diba? So baka hindi kayo maniwala mga boss, so tanggalin natin ulit itong isa. Medyo kinalawang na yung lock niya mga boss. Ito, yan, yung ilalagay ko mamaya mga boss, hindi na natin lalagyan ng lock. Pwede lang kasi hindi naman matatanggal. Katagalan to mga boss kasi kinakalawang yung lock, then hindi na rin siya matanggal katagalan. Yan mga boss, natanggal na natin yung lock. So ayan, tatanggalin natin yung oil seal. Ayan, kailangan natin ng llabe na back range na nagpa-curve. Kailangan may ganito siya mga boss para masungkit yung oil seal. Ayan, ganyan yung itsura. Then lagyan natin ng basahan dito. Ayan, basahan dito. Tapos lagyan uli natin ng basahan dito. Pukpukin natin ng ating kamay. Mahirap mga boss, pero matatanggal yan. Matatanggal yan mga boss.
Yan, di ba? Natanggal. So, ganun lang yung gagawin nyo mga boss. Ito lang yung kailangan nyo. So, may mas malaking labi dito. Mas magandang gamitin yan mga boss. O kaya yung panikwat ng gulong mga boss. Pwede rin yun. So, ayun na nga mga boss. Natanggal na natin yung lumang oil seal. So, kailangan natin linisin itong mga to. Para may kabit natin yung bago. Okay, linisin ko lang mga boss yung ating inner tube saka yung outer tube, tapos babalikan ko kayo mamaya pagkakabit na natin yung ating oil seal. Okay mga boss, nalinis na natin yung ating shock. So sinabon natin to, and yan, malinis na. Ang ginawa ko mga boss dito sa ating inner tube, pinasukan ko lang dito ng gas, tapos binanlawan ko lang siya. Ayan, hindi ko na tinanggal yung spring, binanlawan ko na lang ng binanlawan ng gasolina mga boss, tapos pinasok ko dito sa kanyang butas. Ayan, para malinis yung spring sa loob. Ayan, sunod natin gagawin mga boss is kakabit na natin yung ating oil seal. So tip ko lang mga boss, mayroon tong spring sa loob. Yan, makikita nyo mayroon yan spring dito. So kailangan natin putulan to mga boss para humigpit tong bibig ng ating oil seal, para sumalpak siya dun sa ito inner tube. So di ba masikip yan? Kapag pinutulan natin ng spring yan mga boss, lalo pa siyang sisikip. So yan, para hindi siya tumagas. Yun yung diskarte mga boss, kahit local yung bilhin yung oil seal, putulan nyo lang yung spring. So yan yung ginagawa natin. So sa spring ng ating oil seal mga boss, mayroon niyang lalaki saka yung babae na dulo. So para lang naka-thread yan, naka-thread siyang ganyan. Yan, so naka-thread lang siya. Yan, maluluwag, matatanggal ulit. Ang puputulin mo dito mga boss, syempre yung babae, para maisalpak muli. Huwag yung lalaki mga boss ha. Yan, putulin natin. Yan, puputulin natin mga boss. Mga yun, mga kalahating inches, kalahating inches, 1/4. Ito yung 1 inches mga boss, maliit lang pala. So i-thread uli natin. Yan, mai-thread mo yan ulit mga boss, kasi mayroon yung thread. Basta't ang puputulin mo lang yung babae, tapos balik uli natin. Okay, so ang trabaho niyan mga boss is para sumikip yung bibig ng ating oil seal. So kapag pinutulan natin, sisikip pa rin siya, ay lalo siyang sisikip. So yun, gaganda yung ating oil seal kahit local yan mga boss. So yun lang yung diskarte natin dyan. Okay mga boss, ganito naman mag-install ng ating oil seal. So papasok nyo yung oil seal dyan, and then ipapatong nyo yung lumang oil seal. Yan, lumang oil seal, papatong nyo. Tapos ito, pupupuin nyo ng martilyo hanggang pumasok siya doon sa loob. Ganun lang mga boss. Okay mga boss, nakabit na natin yung ating oil seal. Yan, and then yung cover. Bali hindi na natin nilagyan ng lock mga boss. Okay lang, sa hindi naman mabubunot yan. At yan mga boss, lalagyan na natin ng oil yung ating inner tube. So dito lang natin lalagay yung oil mga boss, kahit hindi na natin buksan yan, basta nabanlawan natin na mabuti yung spring. So pasok natin dito yung oil natin. Yan, so mga ano lang to,
1/4, siguro mga 1/4 lang kakabit ko mga boss sa bawat isang inner tube para malambot. Pero mga boss, huwag mong sisirain to cover ng oil, bubutasan mo lang ng dalawang butas yan para malagay mo yung oil dito. So ganyan lang siya mga boss. So 1/4 lang lalagay natin, or mas sobra ng konti sa 1/4 kasi konti lang naman yung laman nito mga boss. Yan mga boss, nalagyan na natin ng oil. So pwede na natin isalpak yung ating outer tube. So kahit magbaliktad yan mga boss, okay lang. Yan, kapit natin yung ating outer tube mga boss. Yan, then sa susunod natin gagawin mga boss, i-bolt lang natin yung ating Allen bolt, tapos yun okay na. So yun na nga mga boss, natapos na natin yung ating oil seal na pinalitan dahil may tagas. At yun na nga mga boss, pipinturahan natin siya ng gray para mag-fresh naman yung itsura. So lahat ng silver mga boss ng ating Rusi MP ay lalagyan natin ng gray. So ito yun mga boss. Yan, i-gray natin siya ngayon. So lilihain muna natin, then balikan ko kayo mamaya. So yun mga boss, sprayan na natin ng gray yung ating shock. So naliha ko na kanina. Gray lang yung gagamitin ko mga boss, tapos tatapkutin ko lang siya para kumintab. So ayun na nga mga boss, ito yung nagawa natin ngayong araw na to sa ating project Rusi MPY 125. So ayun, natapos natin yung shock nya, and then i-gray na natin yung mga silver nya dati. Ayan. So yan lang muna mga boss yung nagawa natin sa ating project Rusi MPY 125. Okay mga boss, ang ginamit nga pala natin dito sa gray is yung primer lang mga boss, na ayun, primer gray na boss ni, and then tinapkot natin para yun maging glossy siya ng konti. Okay mga boss, dito na nagtatapos yung ating video. So maraming salamat mga boss sa inyong panonood sa ating mga video. Sana mga boss ay mag-subscribe na kayo, and hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin na pinaggagawa. Thank you mga boss.